Hello mga B. So ito nga yung sagot doon sa mga comment sa reels ko na may video ng Tour Eiffel tapos may caption na paano ba ako nakarating dito sa Europe na hindi gumagastos na malaking pera or halaga. So ito guys, kung ikaw na nanonood na itong video na to or nadaanan na itong video na to, huwag mo i-skip, panoorin mo, baka makatulong sa'yo to or sa kapatid mo, sa kaibigan mo, kamaritesan mo, or kapitbahay mo na magkaroon ng interest na makapunta dito sa Europe at pasok pa sa requirements na to. So guys, way back 2017, meron kaming kapitbahay, si Janica, shoutout nga pala, na nag-post yung mama niya sa FB na nasa Norway na siya. Tapos nakita ng mama ko, minarite sa akin ng mama ko, charot. Sabi sa akin ng nanay ko, Nak, si Nika nasa Norway na. So syempre, sabi ko, wow, Norway, tunog mayaman, Europe. Sabi ko, paano kaya siya nakapunta doon? Tapos tinanong ko yung mama niya. Sabi ko, hello ate, ano pong trabaho ni Nika sa Norway? Tapos sabi nga, au pair nga daw. Syempre, wala naman akong idea kung ano ba ang au pair. Sinearch ko sa Google. Syempre, di ba, pag interesado ka naman talaga sa isang bagay, gano'n naman talaga yung gagawin mo, di ba? So, sinearch ko sa Google, tapos tinignan ko. Ano nga ba ang au pair, guys? Ito ay program para sa young female or male na edad 18 to 30 years old. Hindi ito trabaho guys, cultural exchange. So, exchange ito, natitira ka sa bahay ng isang local host family. For example, sa Sweden or sa Norway or sa Denmark, meron ka doon titirahan na family in exchange sa light household works or some babysitting sa mga junakis nila pero hindi full-time. Nagre-range lang yung schedule mo ng 20 hours per week or 25 pero hindi mo sila kailangan pag-vacuuman ng bahay na third floor or whatsoever. Ito ay pasok sa mga tao na 18 to 30 years old, babae man o lalaki, pero mostly babae ang kinukuha ng host family dito. In exchange nga na mapapakilala mo yung culture na kinalakihan mo sa kanila, at the same time, makikilala mo rin yung European culture kasi mostly sa European countries pwede tayo mga Filipino citizen. Yun, mostly dito talaga tayo pwede. So, yun nga guys na hindi ito trabaho. So inuunahan ko na kayo na ang au pair ay hindi trabaho. Pero naging stepping stone to sa akin na makapunta dito sa Europe na hindi gumastos na malaking pera or halaga. Actually, yung dalawang kapatid, nakapunta rin sila dito through that program, through au pair program. So, yun nga guys. Tapos, may validity lang yung au pair visa. For example, sa Sweden, 1 year lang. So, after 1 year, yung naging kaibigan ko sa Sweden, nandito yung mama niya sa Paris. Kaya, yung plan namin after au pair namin sa Sweden, pumunta dito talaga sa Paris. Kasi nga, dito sa Paris, meron silang program na kahit wala kang papel or undocumented ka, pwede kang magtrabaho legally. Basta may amo ka na dinideclare ka sa government na nagtatrabaho ka sa kanila. In few years time, for example, 3 to 5 years, pwede ka maging residente dito sa France. So, alam ko ganun din ata sa Spain. So, after ng au pair namin, dito na kami dumiretso sa Paris. Kasi yung mama na kaibigan ko, residence na siya dito. So, siya yung isa siya sa tumulong din sa amin para makarating dito sa Paris or para may matirahan kami that time. Kasi nga, mahirap dito pag undocumented ka tapos wala kang kakilala. Mauubos yung bala mo kung may pera kang dala kasi hindi ganun kadali umupa ng bahay kahit pa may pera ka dito. So yun nga guys, basically ang nangyari sa akin, kaya ako nakapunta dito sa Europe na ang ginastos ko lang talaga ay 5,000 pesos dahil naging au pair ako way back 2017. Ang host family ko ay taga Sweden. So tumira ako sa kanila ng parang 10 months and after nun, pupunta na ako dito sa Paris. So ito guys, stepping stone lang to sa mga nanonood dyan na magka-interest na pumunta dito sa Europe. Ito yung nangyari sa akin. Naging au pair ako guys. So ang au pair ay para sa mga babae or lalaki na ang edad 18 to 30 years old na gusto makapunta dito sa Europe. Marami din naman dito sa Europe ang undocumented pero few years time naging residente din naman sila. Kagaya ko pero naging undocumented din naman ako dito sa Paris. Pero ngayon
okay naman na. So, yun nga guys, sa mga nanonood at nagkaroon ng interest kung ano ba ang au pair, pwede nyo rin i-search sa Google. Ang tricky part nga lang sa pagiging au pair, yung paghahanap ng host family na kukuha sa'yo pag nasa Pinas ka. Kasi pag nasa Pinas ka nga, ang daming documents na kinukuha, ang daming, may mga red ribbon pa ng kontrata, may mga CFO pa. Yung iba kasing host family, nahihirapan na or natatagalan sa ganung process kasi nga 'di ba ang ang habang proseso pag galing ka sa Pinas. Pero meron naman talagang mababait na host family na they give chance to others. Kagaya ko, yung host family ko talagang ginastusan niya na yung makapunta ko, kung ano yung mga papel na kailangan ko. So yun guys, 5,000 pesos lang nakarating ako dito sa Europe. But 6 na taon na ako dito. Yun, okay naman, masaya naman. So, malay mo, ikaw na nanonood, pasok ka pa dito sa ganito. I-search mo. Actually, ang au pair pwede siya sa bansang Sweden, Denmark. Hindi ko lang sure yung Norway kasi alam ko inabolish na. Saka Netherlands, Belgium. Malay mo, pasok ka pa sa edad na yun. Siyempre, kung gusto mo talaga yung isang bagay, di ba? Mag-aano ka talaga, tutuunan mo talaga ng pansin. Tapos, kaya pala ako nakapunta dito, meron din palang agency na nag-handle ng mga au pair. Pwede kayo mag-register doon, guys. Pwede kong isulat yung agency na tumulong sa akin. Pero for free yun, guys. Walang bayad. Magre-register ka doon for free, yung information mo, gagawa ka ng introduction letter to the host family. Pwede kong isulat sa comment section yung agency na tumulong sa akin para makakilala ko yung host family ko, guys. So, yun nga. Tapos, yun ang tunay na dahilan kung bakit ako nakapunta dito sa Europe, guys. Dahil sa au pair program. So, kung malabo pa rin tong video na to sa inyo, i-search nyo lang kung ano ang ibig sabihin ng au pair. At malay nyo, pasok pa kayo sa requirements nila. Subukan nyo, i-try nyo guys. Kasi, pag para sa'yo, di ba guys? O, wag na tayong magugutan dito. Yun lang guys. Salamat!